Danielle's POV. Tahimik ako nagja-jogging habang nakasaklob ng hoodie. Alas 5 pa lang na umaga at nandito ako malapit sa may bahay ni Selena. Damn! Hindi ko mapigilan ang sarili ko. 3 days ako nagstay sa isla at kahapon ako bumalik. Ngayon nababaliw na naman ako dahil 4 na araw kong di nakita si Selena. Tumigil ako sa pagtakbo at saka naghanap ng tindahan. Bumili ako ng bottled water at saka uminom habang tumitingin sa paligid. Naningkit ang mga mata ko na mahagip ng paningin ko ang grupo ng mga lalaki naglalakad. Napailing ako. Mga tambay na walang direksyon sa buhay. Mga salot sila ng lipunan tulad ng mga agaw na mapapangasawa. Pshh! Naglakad ako paalis pero napatigil din kagad ako. Pasimple akong pumihit para sa direksyong papunta kina Serena. Tsaka ako tahimik na naglakad. Nagmamasid lang ako sa paligid hanggang sa makarating ako sa tapat na malaking bahay. Bumuntong hininga ako. Tiningala ang bahay. Napailing ako at mga akit sa puno nasa gilid nang bumukas ang pinto ng bahay. Mabilis ako nagtago. Nangunot ang noo ko na lumabas ang isang batang babae. Umawang ang labi ko habang pinagmamasdan siya. Lumabas siya ng bahay kaya agad akong kinubli ang sarili ko. Naglakad siya papaalis. Naniningkit ang mga mata ko. Mukha namang hindi siya lalayas. Baka maglalakad-lakad lang. Napailing na sinundan ko siya. Tinatansya kong layo niya sa akin para hindi niya maramdaman ang pagsunod ko. Grabing bata to. Ang aga-aga pa lumalabas na. Mamaya mapano to eh. Sinundan ko lang siya hanggang sumapadaan siya sa nagkukumpulang mga tambay. Akala ko hindi siya papansinin pero naalarma ako nang harangin siya ng mga ito. Mabilis akong tumakbo papalapit sa kanila. Sama ka sa amin ni? Abat, hoy! Singhal ko sa mga tarantado. Lumingon silang lahat sa akin pati na ang bata. Gulat ang mababakas sa mga mata niya pero agad din yung napalitan ng galit. Sino ka? Ang tapang mo namang makialam. Kurot no akong tinignan ng payat na nagsalita. Inalis ko ang hood ko at saka siya tinaasan ng kilay. Ako ang mag-aalalaga sa buto mo. Ang yabang mo ah. Huwag niyong pakailaman yung bata. Ako ang harapin niyo. Nagtiimbagang ako nang tabigin ng isa sa kanilang anak na Selena. Nawalan to ng balanse at agad napaupo sa lupa. Nag-init ang ulo ko. Dinuro ko yung tumulak sa kanya. Tarantado ka. Sabi ko wag yung papakilaman ng bata. Bakit? Type mo rin ba si Tisay? Kiniyom ko ang kamao ko saka siya mabilis na sinugod. Bagsak ka agad sa isang sapak. Ang yabang. Wala namang binatbat. Black belter yata ako sa taekwondo. Tarantado ka. Sinugod ako ng isa pa pero mabilis akong umatras. Tsaka bumelot agad siyang sinipa sa mukha. Sinugod ako ng 3 pa pero nasasalag ko ang bawat atake nila. I blocked and attacked. Blocked and attacked. Paulit-ulit lang ang teknik nila kaya mabilis ko silang napatumba. Tinignan ko ang anak na Serena pero natigil ako sa kinatatayuan ko na makitang nakatayo siya at may patalim na katutok sa tagiliran niya. Peste? Ano? Nasaan ang tapang mo? Kung lagyan ko ng gripo sa tagiliran ng batang to. I gritted my teeth. Yan ang wag mong gagawin. Tinignan ko sa mga mata ang anak na Serena. Her eyes are cold and lifeless. Bakit? Sira ka? Pa-English ka pa ha? Wag! Sigaw ko pero nasaksak na niya ang tagiliran ng bata. Akmang tatakbo ako palapit para agawin ng patalim nang itutok na isa pang gagawang patalim sa leeg ng bata. Napigil ko ang hininga ko. Tumutulo ang dugo sa tagiliran ng bata at konti na lamang babaon na ang talim ng patalim na nasa leeg niya. Tinignan ko ulit ang mga mata niya. She is crying. Parang winawasak ang puso ko. Bitahon niyo siya. Pakawalan mo siya. Ano ka? Sinuswerte? Nakarinig ako ng sirena ng mga pulis. Nagbulungan ng 2 may hawak sa bata at saka sila biglang tumakbo paalis. Bago pa bumagsak sa lupa ang anak na Serena, mabilis ko siyang sinilo. Patuloy sa paglalabas ng dugo ang sugat sa tagiliran niya at sobrang dami noon. Nanginginig ang kamay ko habang pinipilit kong takpan ang sugat niya. Hinila ko mahabang towel sa bulsa ng hoodie jacket ko tsaka itinali sa bewang niya. Hinawakan ko ang pisngi niya. Hey, kid, keep your eyes open, Don't sleep until we reach the hospital. She did not respond. Nakatingin lang siya sa akin, kaya't dali-dali ko siyang binuhat. Nagmura ako nang walang dumating na taxi o tricycle man lamang. Tumingin ako sa paligid. Peste naman, nasan ba yung pulis na paparating kanina? Wala na akong choice.
Tiningnan ko ang bata. Namumungay na ang mga mata niya, kaya dali-dali akong tumakbo habang buhat-buhat siya. Panay ang lunok ko habang tumatakbo. Tagaktak ang pawis ko habang tahimik na umaasang sana umabot kami sa ospital. Maliwanag na makarating kami sa pinakamalapit na ospital. Agad ko siyang inihiga sa stretcher. Wala na siyang malay. Pinagmasdan ko siyang dalhin sa emergency room. Mariin akong napapikit. Lumunok at tinabol ang hininga ko. Napasandal ako sa wall saka tumingala at inihulog ang ulo ko. Hahanapin ko mga bagagong yon. Sisiguraduhin kong magbabayad sila. Ikiniyom ko ang kamao ko. Habang humuhupa ang pagod ko'y naalala ko sa Sarina. Agad kong kinuha ang cellphone ko sa bulsa at tinawagan si Sarina. Habang inintay kong sumagot siya, tinignan ko ang kamay ko at ang suot ko. Nagtiimbagang ako. Mas lalo ako nang gigigil. Sarina did not answer my call. Palihim akong nagmura. Of course, he won't answer. I dialed Policarpus' number kahit labag sa kalooban ko. Hello, Mr. Milares. Do you need anything? I'm sorry, I have an emergency. Peste ka? Emergency talaga to dahil pinabayaan mong anak na Serena. Anong klaseng tatay to? Hindi alam na lumalabas ang anak niya? Kahit lang anak ko. Baka napana na si Lauren. Shh! We will look for her, hon. Humigpit ang pagkakahawa ko sa cellphone ko. Nasa Cortez Medical Hospital ang anak ninyo. Masama ang loob na ibinaba ko ang tawag. Tumingin ako ulit sa emergency room at mabigat ang paa na naglakad para sana umalis na nang may tumawag sa akin. Excuse me, Mr. Hoodie? Nilingon ko ang nurse. Anong tinawag niya sa akin? Kayo po bang ama ng bata? Kailangan niya po ng dugo. Nagkamot ako ng batok. Parang ang sarap ng maging ama ng batang yon, lalo na nga si Selena ang ina. Ganun ba? Kalala ang lagay niya? Napapalunok na tanong ko. Hindi naman po sir, pero kailangan niya ng dugo. Hindi malala, pero kailangan ng dugo? Sakalin ko tong nurse na to eh. Anong blood type niya? Blood type A sir. Bumigat ng paghinga ko. Aasa na naman ako. Lumunok ako. I'm type A. Let's go. Damn! Anak ko ba siya? Paano kung nagkataon lang? Paano kung type A din si Policarpio? Peste? Selena's POV. Nanginginig ang mga kamay at tuhod ko nang makarating kami sa ospital. Tamang-tamang pagdating namin sa tapat ng emergency room ang paglabas si Daniel. Umawang ang labi ko habang nakikita ang dugo sa damit at kamay niya. May bulak sa braso niya, hinihilot niya habang naglalakad. Lumabas din ang isang nurse at kinausap siya. Don't worry sir, malakas ang anak ninyo. Napigil ko ang paghinga ko habang pinagmamasdan sila. Danielle smiled at her. She's not my daughter. Ala, pareho kayo ng mata eh. Umiling lang si Daniel at napatingin sa amin. Nilapitan siya ni Kyle habang ako halos mabuwal na sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Napansin ng nurse ang pagkakapareho ng mga mata nila at mukhang binigyan niya pa ng dugo si Lauren. Imposible na hindi siya maginala. Sabihin mo sa akin, ang totoong nangyari, Mr. Milares? Bumilis ang paghinga ko habang nag-uusap silang dalawa ni Kyle. Paminsan-minsan sumusulyap sa akin si Daniel dahilan ng palala kong paghihina. She was stabbed by those addicts. Namukhaan ko naman sila kaya ako nang bahala. I will make sure to put them behind bars. Ang anak ko, Lauren! Napahawak ako sa walang umikot ang paningin ko. Selena! Han! Muntik akong mawalan ng balanse. Pero mabuti na lang at may sumalo sa akin. It is not Danny or Kyle. Tinignan ko ito. Isang babaeng doktor. She smiled at me. Be careful, Mrs. Baka mapano ang baby mo. Umawang ang labi ko. Baby? Nangunot ang noo niya. I can tell that you're pregnant. I'm an OB-GYN. Buntis? Hindi. Wala nang baby namin ni Kyle. I lost the baby. Nahagip ng paningin ko si Daniel. He is staring at me. Oh God! Sa kabilang banda, Selena's POV. The baby is just 3 weeks old, Mr. Policarpio. Kung almost 2 months na ang baby, dapat may konti na siyang baby bump. Gising ako pero nanatiling nakapikit ang mga mata ko. Naglalakbay sa kung saan ang isip ko at wala itong laman, kundi ang katotohanan nagbunga ang nakaw na sandali namin ni Daniel. Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib ko. Nandito ba siya? Alam niya ba? O naghihinala ba siya? Nakalmot ko ang kamang kinahigaan ko. Malamang alam niyang siya ang ama dahil siya lang ang nakakaalam na wala ng baby namin ni Kyle. Alam kong gising ka na.
Napalunok ako at saka nagmulat ng mata. Si Lauren. Tanong kong hindi tumitingin sa kanya. Nagigilty ako. Natatakot at nasasaktan para sa kanila ni Lauren. Mr. Policarpio, hinahanap ka po ng anak ninyo. Sabi ng nurse na biglang dumating. Bumangon ako pero hinawakan ako ni Kyle sa braso. Stay here. Kakausapin ko muna siya. Pero, she is mad at you, Selena. Kailangan ko muna siyang kausapin. Natigilan ako. Selena? He did not call me hon. Mariin kong kinagat ng pang-ibaba kong labi, tsaka walang nagawa kundi tumango. Tahimik akong umiiyak habang hinihintay na bumalik si Kyle. Unti-unti na nasisira ang pamilya ko, katulad ng kung paano nasira ang buhay ko. Makakaya ko pa bang ibalik ang tiwala sa akin ni Kyle? Meron pa ba ako mukhang ihaharap sa kanya matapos mabulgar ang kataksilan at kasinungalingan ko sa kanya? Yakap ko ang mga binti ko habang hinihintay na bumalik si Kyle. Gustong gusto ko nang kausapin si Lauren. Gusto kong humingi ng tawad. Hindi ko kaya maging ganito kami ng matagal. Ayokong lalayan ako ng anak ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag tuluyan niya akong tinalikuran. Tumingin ako sa labas at nagpagpasya ng lumabas. Hinarap ko ang emergency room pero wala na doon si Lauren. Binuksan ko ang mga kwarto hanggang matagpuan ko kung nasaan si Lauren. Nakaupo siya sa kama at nakayakap kay Kyle. She is crying and it's breaking my heart. Princess, tell me why you're crying. Masuyong hinaplos ni Kyle ang buhok niya. Tinakpan ko ang bibig ko. No! Baka sabihin niya pang nalalaman niya. Mas lalo magagalit sa akin si Kyle kapag nalaman niya na pati si Lauren nakita ang kataksilan ko. Dahan-dahan ako naglakad papasok. Agad nilang naramdaman ang presensya ko at napaluhanan naman ako ng tinalikuran ako ni Lauren. Humiga siya na nakatalikod sa akin habang si Kyle nakatingin lang at pinagmamasan ako. Di na ako tumuloy papasok. Tumakbo ako palabas at sumandal sa wall. Dumaustos ako paupo, niyakap ang tuhod at nilagay doon ang mukha ko. Doon ako humagulhol ng iyak sa sobrang sama ng loob at galit sa sarili. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to kaya wala akong karapatang mag-inarte. Wala akong karapatan sa kapatawaran ng anak ko dahil sukduran ng kasalanan ginawa ko. Danielle's POV. Dad, bakit ka napatawag? Tamad na sagot ko sa telepono. Kakalabas ko lang sa police station matapos i-report ang nangyari kanina. Hindi pa ako nakakapagpalit ng damit, kaya't nahirapan ako ipaliwanag sa mga pulis ang nangyari. Muntik pa ako mapagbintangan. Mabuti na lang may dumating na babae, yung tindera sa tindahan na binilhan ko ng tubig. She proved my innocence. Narito ang kapatid mo at ang nobya niya. Umuwi ka dito mamayang gabi para sabay-sabay tayo mag-dinner. May gusto raw sabihin ng kapatid mo. Bumuntong hininga ako. Lucky. Mabuti pang pesting kapatid ko. Malayong nakakasamang babaeng mahal niya. Napailing-iling ako at saka naalalang nangyari sa ospital. Ang parehong blood type namin ni Lauren. Ang lumuluhang mga mata ni Selena. Ang sinabi ng doktor kanina na buntis siya. 3 weeks. Kung totoong buntis siya, malamang anak ko yon. Masaya ako. Kalabisan bang maging masaya ako sa kabila ng gulong kinasasangkutan namin ng babaeng mahal ko? Damn! Tuluyan na ako naging kabit. Pero bakit okay lang? Bakit masaya ako? Daniel, nariyan ka pa ba? Nahilot ko ang sentido ko nang bigla itong kumirot. Luckily, nawala ka agad. Yes, Dad. Pupunta ako dyan mamaya. Aasahan ko yan. Gusto rin kitang kausapin tungkol sa isla. Bumuntong hininga lang ako at saka nagpaalam na. Pumara ako ng taxi at nagbatid sa kondo. The security guard looked at me in horror pero nginitian ko lang siya at tinapik sa balikat. Nabuhusan ako ng paint. Ganun ba, sir? Mukhang mamahalin pa naman ang hoodie ninyo. Ngumiti lang ako at dumiretso na papunta sa elevator. Sumandal sa wall habang naghihintay na makarating sa floor ko nasa ng unit ko. Bumalik sa isip ko ang mukha ng anak ni Selena. Her name is Lauren Elaine. A beautiful name just like her. Napangiti ako. Parang tumulo ng puso ko na sabihin ng nurse kanina na malakas ang anak ko. Peste, sana nga anak ko siya. I want a daughter like her. I pursed my lips as I thought of Selena. Kanina pa ako kating-kate na bumalik sa ospital, pero siguradong hindi magugustuhan ni Selena ang naroon ako at hindi siya maging komportable kapag nakikita niya ako. Nang bumukas ang elevator, agad akong dumiretso sa unit ko. Natigilan ako habang nakatitig sa mga numero sa tabi ng pinto ng unit ko. 50713. May 7, 2013. That's when we got lost in the island. The day I ran after the gorgeous lady in black. The day I met Selena. Tandang-tanda ko pang araw na yun.
kung paano niya ako tinakbuhan matapos gamutin ang sugat ko at bigyan ako ng pagkain. She gave me food and put it in a big rock na para bang isa akong kuting na naligaw. Natawa ako. I shook my head and punched the passcode. Pumasok ako sa loob kaya dumiretso sa kwarto. In front of the full-size mirror, I took my hoodie off, followed by my shirt. Pinagmasdan ko ang katawan ko. My left chest has a tattoo. Her name, Selena. Hinaplos kong bawat curve ng pangalan niya sa dibdib ko. Just like this tattoo, she was already engraved in my heart. Kaagad din akong pumasok sa banyo. Dumiretso ako sa shower room at inon ang shower. Tumingala ako at pumikit. Hinayaan kong bumagsak ang tubig sa mukha ko habang nakikita ko sa isip ko ang mukha ni Selena. Mababaliw na ako. Malapit na. Kailangan ko sa Selena. Mawawala ako sa katinoan kapag hindi siya bumalik sa akin. Mahal na mahal ko siya. Damn baby, bakit hindi kita kayang pakawalan? Sa kabilang banda, bumagal ang paglalakad ko na makarating ako sa sala ng bahay ni Dad. May batang lalaki nakaupo sa mahabang couch. May hawak siyang pamilyar na cellphone. Is that Danny's phone? Tinitigan ko ang bata. Napakurap-kurap ako. He looked exactly like Danny when we were kids. Daniel, you're here. Pinangunutan ko si Danny na lumabas ng kusina habang malaki ang ngiti. Kasunod niya ang isang babaeng kayumanggi at balingkinitan. Her long jet black hair reached her waist and it suits her. She has chinky eyes and heart-shaped lips. Daniel, akin to. Danny possessively snaked his arms around the woman's waist. Ngumiti ako. I am not interested, Danny. Tumawa siya. I know. Mabuti naman at dumating ka na. Handa ng dinner. Tatawagin ko lang si Dad. Tumango ako at pinagmasdan ng kapatid ko ng hagkan ng buhok ng babae. Lumapit ang babae sa bata, samantalang umakyat naman sa second floor si Danny. Hindi pa rin ako maalis sa kanitatayuan ko. The woman is familiar. Para nakita ko na siya dati. I'm Elena Del Valle. Pakilala niya habang nakangiti. Ah, oo nga pala. Pinsan siya ni Anita na sekretarya ko, kaya pamilyar ang mukha niya. Minsan na kasi niyang pinuntahan sa office si Anita. Tipid akong ngumiti. Daniel, nice meeting you. Inakay niya patayo ang batang lalaki kaya napatitig ulit ako dito. Siya yung anak ni Elena na sinasabi ni Danny. Bakit ang tanga ng kapatid ko? Bakit niya nakikita na kamukha niya ang batang to nung kabataan niya? Wala man lang ba siyang nararamdaman na lukso ng dugo? Eh si Lauren nga na hindi ko naman kamukha, pinaghihinalaan kong anak ko eh. Lihim ako napailing. Peste? Mamamatay na naman ako sa tuksong istok si Selena dahil sa sinabi ng doktor kanina. May anak na kami ni Selena. Damn! Daniel, bakit ka may balbas? Napangawi ako, tinaplos ang baba ko. Tiningnan ko si Dad na kunot ang noo. He doesn't like beards. Nagagalit siya kapag may nakakapang balbas sa mukha niya at mas nagagalit siya kapag nakikita na may balbas kami ni Danny. Nakalimutan ko lang magtanggal, Dad. Umakit ka sa itaas, alisin mo yan. Alam mo namang ayaw na ayaw namin ng mami niyo na may balbas kayong magkapatid. Wala ako nagawa. Napapailing na umakit ako sa second floor at dumiretso sa kwarto ko. Pumasok ng banyo at agad humarap sa vanity mirror. Kumuha ako ng razor sa cabinet saka shaving cream. Napailing ako at saka naglagay sa baba at sa panga ko. Medyo marami na nga ang balbas ko eh. Sinimulan kong tanggalin ang balbas ko. Habang ginagawa ko yun, naalala ko na naman ang pagbubuntis sa Serena. I pressed my lips together. May dahilan na ako para ipaglaban sa Serena. Pero natatakot akong ma-misinterpret niya ang magiging aksyon ko. I don't want her to think na binuntis ko siya para magkaroon ako ng laban. Gusto ko yung pagmamahal ko para sa kanyang makikita niyang dahilan ng paglaban ko para sa aming dalawa. Bumuntong hininga ako at nagpatuloy sa aking ginagawa. May pag-asa na ba ako kay Selena? Sa kabilang banda. So ano ang sasabihin niya sa amin? Nakangiting panimula ni Dad nang maipon na kami sa dining table. Danny and Adela knowingly glanced at each other. Parang alam ko na to ah. Tumikim si Danny. Gusto ko muna ipakilala sa inyo ang babaeng naman ng puso ko, Elena Del Valle and our son, Blake. Natawa ko. Mukhang sinabi na ni Elena ang tungkol kay Blake. Eh halatang halata naman kung sinong biological father ng bata eh. Dad stared at Elena. Si Danny ba ang biological father niya? Don't get me wrong, Iha. I just wanna make sure. Marahang tumango si Elena. Opo, si Danny po ang totoong ama niya. Blake! Dad called the child while smiling. How old are you, Apo? Blake smiled. 10 years old po. Tumango-tango si Dad.
Then, Danny! Natuhod ko ang lamesa nang biglang sumigaw si Dad at ibinato kay Danny ang kutsara niya. Sa pulsa noo ang peste. Natawa ko. Dad, ano ba? Tinatakot mong mag-ina ko. Iritadong sabi ni Danny habang kinakapa ang noo. Tiningnan ko si Alena. Natigilan siya sa kinaupuan niya habang nanlalaki ang mga mata ni Blake. You son of a... 10 taon ng bata tapos ngayon mo lang ipapakilala sa amin? Bakit mo pinakailaman si Alena kung uurong din naman ang ano mo at tatakbuhan mong responsibilidad? Abay 23 o 24 anyos ka na, 10 years ago ah. Umagalpak ako ng tawa. Napatingin sa akin si Blake kaya nakipag-high five ako sa kanya. Nakitawa rin siya sa akin. Samantalang si Alena napakamot na lang ng batok habang namumula ang mukha. Itinapon ni Danny ang kanyang table napkin. Dad naman, hindi ko naman alam na nagbunga eh. Tsaka hindi ko siya matandaan kasi gago pa ako noon. Ewan ko sa'yo. Hindi talaga ako pinagpala sa anak. Naiiling na sabi pa ni Dad. Kailan kayo magpapakasal? Biglang tanong ni Dad. Pinag-uusapan pa lang po namin ang tungkol sa bagay na yan. Gusto ko po muna sanang mag-ipon muna kami para sa bubuoyin naming pamilya. Magalang at nakangiting sagot ni Alena. Nakaramdam ako ng inggit sa kapatid ko. Maswerte siya kay Alena. Alena and Dad are talking too much that I forgot about my own issues. Natatawa ako sa pinag-uusapan nilang dalawa. They are talking about Danny na parang wala ito sa harapan namin. Danny's face becomes stoic when Dad told Alena about his childhood. Tumatawa rin si Blake habang lukot na lukot ang mukha ni Danny. Napailing na lang ako at uminom ng tubig nang biglang pumitik ang sentido ko. Peste? Mariin ako napapikit at hinihilot ang sentido ko. Wag ngayon please. Uminom ulit ako ng tubig at saka bumuntong hininga nang unti-unting nawala ang pagpitik ng sentido ko. Pesting migraine? You okay, Daniel? Napatingin ako kay Danny. Tumango lang ako at saka nagpatuloy sa pagkain ng dessert. Ikaw, Daniel, kailan ka mag-aasawa? Natigilan ako at napatingin kay Alena. She is smiling innocently. Nagkibit balikat lang ako habang nakangiti. Mag-aasawa ako kapag single na si Selena. Natawa ako sa sarili kong naisip. Selfish pa rin ako, pero yun talaga ang gusto ko. Gusto ko siyang pakasalan. Selena's POV. Nanlalamig na ang relasyon namin ni Kyle. Ramdam ko ang paunti-unti niyang paglayo. Sa nagdaang mga araw si Lauren na lang halos inaalagaan niya. Siya rin ang nagbabantay kay Lauren sa ospital. Umaalis siya na maaga sa bahay at babalik ng hapon para lang maligo at magbihis tapos pupunta siya ng ospital para bantayan si Lauren magdamag. Gusto kong dalawin ang anak ko pero ayaw niya ako makita. The last time I visited her, she shooed me away and told me to never visit her again. Sobrang sakit ng sinabi niya. Pero wala akong karapatang magalit at sumama ang loob dahil kasalanan ko. I made her see how worse I can be. She saw me cheating. Mom! Napatingin ako kay Gavin nang kumalong siya sa akin habang umiiyak. Nagulat ako. Anak, bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Hinaplos niya ang pisngi ko. Sunod-sunod hanggang sa mapagtanto ko, pinupunasan niyang pisngi kong basa ng luha. Umiiyak ka po kasi kaya naiyak ako. Niyakap ko siya habang kagat ang pang-ibabang labi ko. Pati ang bunso ko apektado na. Kailangan ng matigil to. Kailangan ng matigil ang kahibangan ko. Tuluyan na bang lalayuan ni Selena si Daniel para sa kabubuti ng pamilya niya? Paano niya masasabi kay Kyle na wala ng anak na dinadala niya? At ngayon ay kay Daniel lang nasa sinapupunan niya. Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.